Ang cinematography workshop ng FDCP sa Southern Luzon, isinagawa sa bayan ng Atimonan. Opisyal na ang sinimula noong ika-16 ng Hunyo ang isang makabuluhang hakbang para sa pagpapaunlad ng sining ng pelikula at visual storytelling sa lalawigan ng Quezon. Isang linggong cinematography workshop na pinangunahan ng Film Development Council of the Philippines o FDCP. Ginanap ang programa mula ika-16 ng Hunyo hanggang ika-22 ng Hunyo 2026 sa bayan ng Atimonan, na naglayong mabigyan ng profesional na pagsasanay ang mga lokal na filmmaker, content creator at mga kabataang may interes sa larangan ng cinematography at visual storytelling. Naging bahagi ng programa ang pagbibigay ng praktikal na kaalaman sa paggamit ng kamera, pagbuo ng visual na naratibo at iba pang mahalagang kasanayan na kinikilangan sa industriya ng pelikulang Pilipino. Sa pamamagitan nito, napalakas ang kakayahan ng mga kalahok na maipahayag ang mayamang kultura, kasaysayan at mga natatanging kwento sa lalawigan ng Quezon sa pamamagitan ng pelikula. Pinangunahan ang buong workshop ng batikang director at cinematographer na si Lee Briones Meili, na nagsilbing opisyal na mentor ng programa. Kilala si Lee Briones Meili sa kanyang mga naging ambag sa mga kinikilalang pelikulang Tanging Yaman noong 2000, American Adobo noong 2001, Extra noong 2013 at Ikaw Pa Rin Ang Pipiliin Ko noong 2024. Sinabihan ko sila na magiging very progressive at saka mabilisan kasi parang totoong nagsushoot at mapapagod sila. So kailangang mamahinga. Pero kahit napapagod, nagagawa nila yung mga assignments nila. Tapos, alam mo, hindi sila naiinis. Tuwang-tuwa lang sila. Napaka-positive. So yung journey na sinabi ko sa kanila na kahit ito'y 5 araw lamang, parang ang layo ng aming narating. At naipakita rin namin yung ganda ng Atimonan at ng Quezon. Yung ganda ng Atimonan ay hindi lang dapat nasa classroom at saka ang cinematography. It's mainly observing people, landscapes, daily life, everyday life, yung tama ng araw sa mga coconut trees, sa dagat. Kakaiba siya eh. Kaya eksakto, sabi nga nila, ang classroom talaga ay dagat at saka forest. Sabi ko, oo, kasi ito yung kinakagandahan ng lugar. So, dahil doon ako'y tuwan-tuwa. Kasi ang lapit eh, may dagat, may bundok, daming coconut trees in between, tapos ang babait ng mga tao. Ang sarap ng pagkain. Tumulong din sa pangasiwa ng programa ang mga kinatawan ng FDCP na sina Marian Manzano at Nick Orlanzasidor, Deputy Head ng Film Education Division, upang matiyak ng maayos ang implementasyon ng workshop sa buong linggo. So, isa sa mga siguro misguided assumption sa film industry ay nasa concentrated po ang ating mga talents and creatives sa filmmaking sa Metro Manila. Hindi po ito totoo. Marami po tayong talento at creative sa iba't ibang rehiyon at unfortunately, yung oportunidad po yung limited. So ngayon po, isa sa mga layunin ng FDCP ay ihatid at ilapit yung mga oportunidad sa mga talento at creatives natin sa rehiyon, sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. So ngayon po, gusto naming mag-venture out tayo ng film community sa iba't ibang rehiyon. At pinili nga namin isa sa mga greater regions sa Luzon, yung Quezon, dahil ito po yung isa sa mga regions na hindi po namin napuntahan. So ngayon po, sa tulong po ni Miss Lee at ng team niya, naihatid po namin yung workshop namin and yung film school po namin dito po sa probinsya ng Quezon at Atimonan. And I hope po na hindi ito nagtatapos yung partnership between FDCP and the municipality of Atimonan. At magkakaroon pa ng mas malaking plano strategically na para makapag-pundar, makapag-invest sa mga local talents dito, makapagtayo ng isang film community na nagpo-prosper. And we really hope na yung mga films po ng Atimonan ay makikita namin sa silver screen, hindi lang dito sa Atimonan, pati na din sa Metro Manila, nationwide, at baka naman po sa international, sa mga film festival. So ayun po, mabuhay po ang pelikulang Pilipino dito po sa Atimonan. Naging posible ang pagsasagawa ng programa sa kikipagtulungan ng mga pangunahing katuwang mula sa industriya tulad ng Sony Philippines, Aperture Philippines, Holy Land Philippines, CMB Film Services Incorporated at Mowel Fund Film Institute na nagbigay ng suporta sa mapamagitan ng mga makabagong kagamitan at karagdagang kaalaman para sa mga kalahok. Nasanay po kasi kami sa LGU Atimonan na lahat po ng activities and initiatives po ay funded namin. Kaya napakaswerte po ng bayan ng Atimonan at kami po ang napili ninyong maging host municipality. Thank you so much po.
Sa bawat pelikula na inyong gagawin, meron siyempre katapusan yan, merong the end. Pero I have high hopes and I am expecting sa pagtatapos ng inyong seminar o ng training nyo ngayon, hindi the end. Dapat to be continued. Sapagkat simula pa lang ito ng oportunidad para sa inyo para maging isang ganap na direktor at maging sikat na direktor ng Pilipinas. Congratulations na po kagad and sana po sa susunod nating pagkikita ay maging matagumpay kayo sa larangan na inyo pong inaasam. Maraming salamat at magandang umaga po sa inyo lahat. Sa pamamagitan ng libong kulay, mga istorya ng Quezon, nabigyang boses at mas napalawak ang saklaw ng kwentong Quezonian, habang patuloy na pinapaunlad ng lokal na industriya ng malikhaing sining at pelikula sa lalawigan. Naging malaking bahagi rin sa tagumpay na aktibidad ang lokal na pamahalaan ng Atimonan, kung saan pinasalamatan ng pamunuan si Mayor Attorney Elvis S. Uy kasama ang sangguniang bayan sa pangunguna ni Vice Mayor Amado June A. Vidal sa kanilang buong pusong pagsuporta at pag-host upang maging maayos at makasaysayan ang pagsasagawa ng kauna-unahang workshop na ito sa bayan. Ito po si JC Altes, nag-uulat para sa Atimonan ngayon.